Ngayon po sa ating pangunahing balita, natagpo ang patay si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral matapos umanong mahulog sa bangin sa Cannon Road sa Benguet. Sa paunang investigasyon, ibinabaybay daw po ni Cabral at ang kanyang driver na si Cardo Hernandez ang Cannon Road bandang alas 3 ng hapon kahapon. Sabi po ng driver na si Hernandez, nagpunta raw si Cabral sa Baguio City para magpawala ng stress. Pero nakiusap daw si Cabral na siya ibaba ng driver sa gilid ng kalsada at nagpaiwan muna. Makalipas daw ang 2 oras ay bumalik ang driver ni Cabral pero hindi rin niya ito makita na ngayon ang kanyang amo. Wala din daw si Cabral sa hotel kung saan sila nag-check-in. Dahil nga po sa inaabot na ng gabi sa paghahanap, nagpatulong po si Hernandez sa mga pulis. Alas 8 na po ng gabi nang madiskubre ng Baguio City Police ang bangkay ni Cabral sa bangin malapit po sa Buwed River. Bali-bari raw ang buto ni Cabral mula sa pagkakahulog. Inaatasan po ng ombudsman ang mga otoridad sa naturang lalawigan na isecure kaagad ang cellphone at ilang pang gadgets ni Cabral. Kabilang pa naman si Cabral sa pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure, kaugnay pa rin po ng mga ghost flood control projects sa Bulacan. Naiyak na lang po ako. Hindi ko akalain gagawin niya po yun. Saka, sabi niya sa akin, tutulungan niya ako habang buhay. Kaso, ganun po ginawa niya. Hindi ko po alam. Yun lang po. Yan po ang tinig ni Cardo Hernandez, ang driver ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Samantala, magpapasko naman sa kulungan si Sara Diskaya dahil sa kasong malversation at graft. Inanunsyo mismo ng Pangulong Bongbong Marcos ang paglabas ng kanyang arrest warrant. Kaugnay pa rin po yan sa flood control project sa Davao Occidental. Base nga sa inilabas na warrant, non-bailable o walang piyansa ang kaso malversation laban kay Sara Diskaya at sa 9 na iba pa. Bailable naman ang kasong graft sa halagang 90,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng NBI si Diskaya matapos pong sumuko kahit wala pa siyang arrest warrant noong 1 linggo. Unang sinabi ng kanyang kampo na kumpleto na ang proyekto sa Davao Occidental at hindi ghost project. Bukod kay Diskaya, 8 DPWH officials pa ang gusto na rin daw sumuko. Humingi po naman ng tulong sa NBI ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa report po sa sulat na kanyang naipadala sa NBI. Hiniling ni Madriaga na magsagawa ng forensic examination ang naturang ahensya at i-back up ang data sa kanyang 3 cellphone. Hawak ngayon ng Manila RTC Branch 21 ang 3 cellphone ni Madriaga na sinasabi niyang naglalaman daw ng mga usapan na maaaring maging ebidensya ng mga bintang nito laban sa Vice Presidente. Kabilang po sa akusasyon ng naturang si Madriaga ay ang paggamit daw ni VP Sara ng salapi galing sa mga drug lord at pogo operators para sa kanyang pagtakbo noong nagdaang halalang pampanguluhan. Kasalukuyan po nakakulong sa Taguig si Madriaga dahil sa nakabimbing kaso ng kidnapping. Matapos naman ang 6 na araw na deliberasyon, lumusot na rin sa wakas ang 2026 proposed budget sa BICAM. Naging masalimuot ang deliberasyon sa pondo, partikular po sa 529 billion pesos na budget na ibinigay po sa DPWH. Hiniling kasi ng ahensya na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas ng Senado dahil sa pagkakamali sa computation sa costing ng mga materyales sa mga proyekto. Pero imbes na 45 billion pesos, 20.7 billion pesos na lamang ang tinapya sa DPWH budget. Target namang ratipikahan ang buong BICAM report sa December 29, saka naman ipapasa para mapirmahan ng Pangulo sa parehong araw. Kahit masikip ang schedule, kumpiyansa mga leader ng BICAM na hindi mauuwi sa reenacted budget. Tiwala rin sila na hindi daw ibibito o tatanggalin ang Pangulong Marcos Jr. Sa pambansang budget na ipapasa ng Kongreso. May pakiusap po naman si Pangulong Marcos Jr. sa mga general ng Armed Forces of the Philippines sa ginawa pong o-taking ng mga bagong promote opisyal ng AFP. Kanyang pinaalalahanan ang mga ito. Itong mga bagong opisyal na ito na manatiling tapat sa saligang batas. Umaasa raw po si Marcos Jr. na sila'y susunod sa kanila pong mandato na protektahan ang publiko at ang ating bansa.
Tiniyak naman ng Pangulo ang patuloy na suporta nito sa modernisasyon ng AFP. Hinimok din niya ang mga bagong promote na sundalo na patuloy pong paglingkuran ang ating bansa. And speaking of modernization of AFP, yung pong bahagi noong unprogrammed appropriations ay para sa kanilang modernisasyon. Bakit nga daw po unprogrammed kung totoong gusto mong i-modernize? Ba't di mo lagyan ng program appropriation? Samantala, hindi pa rin naman bumabalik sa bansa si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa kabila po ng pangako ng kanyang abogado na uuwi na po ito ng bansa sa December 17. Ayon po sa Bureau of Immigration, wala silang record na nakauwi na ng Pilipinas si Bonoan. Kabilang po si Bonoan sa isinailalim sa Immigration Lookout Bulletin Order dahil pa rin sa pagkakadawit sa flood control scandal. Umalis si Bonoan sa Pilipinas patungong Amerika noong November 11 para samahan daw na magpagamot ang kanyang misis. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!